Ano nga ba ang dahilan kung bakit ikinulong ni Canole sa karagatan ng mahabang panahon ang ermitanyong si Valeriano? Kung inyong natatandaan, nang pumunta sila sa probinsya ng Capiz, kasama ni Canole ang mensahero dahil sa pag-aanyayang may kasalan doon at ang ikakasal ay yung pamangkin ng mensahero. Hindi ba't iniwanan lang ni Canole yung mayabang na manlalason? Pagkatapos nun ay umuwi na sila. Ang sumunod na nangyari doon, naiwan pa si Canole sa Capiz upang dumaan sa kanyang kaibigan. Bueno, bago yun, ikwento natin kung gaano ba kalupit ang ermitanyong si Valeriano at ang kaibigan niyang si Milena. 2 dekada ang nakalipas bago mangyari na ikulong siya ni Canole. Ito yung mga panahon kung paano niya pinagmamalupitan ang kanyang mga tauhan. Ultimong bunga ng kanyang santol ay hindi pwedeng bawasan hanggat hindi niya sinasabi. Marami siyang tauhan doon na binabayaran niya ng kakarampot lang. Kung ikukumpara mo sa kanyang kinikita, halos baryang-barya lang ang napupunta sa kanyang mga tauhan. Oo, mayaman ang ermitanyong si Valeriano at kinatatakutan ito ng mga tao sa kanila dahil nga ito'y isang ermitanyong hindi matawaran ang kakayanan. Katunayan, marami na itong pinaslang na mga aswang sa Capiz, kahit nasabihin na mga bangkilan o kaya'y lahing gabunan, hindi niya ito inuurungan. Isang gabi, habang ang ermitanyong si Valeriano ay sinusuyod ang buong kagubatan na kanyang pag-aari at tinitiyak na walang nakapasok na magnanakaw, nakapansin siya ng isang babae at isang lalaki na nagde-date sa ilalim ng malaking punong santol. Kahit na madilim, nakakakita rin sa gabi ang matandang yun, nang dahil dito unti-unti siyang lumakad at nang malapit na siya sa dalawang magkasintahang naglalampungan, agad niyang inasbaran yung lalaki. Nagulat pa nga yung babae dahil hindi nila makita kung sino ba ang umasbar sa kanyang kasintahan. "Sino ho kayo? Ano pong kasalanan namin sa inyo?" wika nung babae. "Sa dinami-dami ng dapat niyong puntahan, bakit dito pa sa aking pag-aari?" Yung lalaking kanyang inasbaran, isang tira lang ito sa ulo at hindi na nagising. Maya-maya pa, naglabas ng sulo ang matanda at sinindihan niya ito sa pamamagitan ng isang kaskas sa kahoy at dito tumambad ang dugo ang lalaking kanyang inasbaran. Napasigaw ang kanyang kasintahan na babae dahil paano nangyari yun? Mukhang wala namang ginamit na matigas na bagay ang matandang Valeriano upang mapatay sa isang tira yung lalaki. "Sige, tumakbo ka, iha! Tumakbo ka! Kahit kanino ka pa magsumbong, walang maniniwala sa iyo!" wika ng matandang Valeriano. Pinabayaan niya ang babaeng magtatakbo. Hindi niya ito hinabol dahil tiwala siyang hindi siya makakalabas ng kanyang pag-aari nang dahil na rin sa daming alaga ng ermitanyong si Valeriano sa kanyang nasasakupan. "Sige, iha! Tumakbo ka! Aabutan ka din ng aking mga alagad!"
tawa ng matanda. Maya-maya pa, yung babae ay sumisigaw dahil nadampot na ito ng kanyang mga tinatawag na alaga. At yung lalaking duguan, binitbit niya ito. Pinagsama silang dalawa ng kanyang kasintahan. O ano iha, naniwala ka nang hindi ka makakatakas dito? Hindi mo ba alam iha na ang lugar ko ay isa sa pinakadelikado? Iyak ng iyak ang dalagita, lalo na nung makita niyang naghuhukay na ang mga alaga ni Tandang Valeriano. Ayan, nakita mo ba yan iha? Diyan ko lang naman ililibing ang iyong kasintahan. Wika pa nito. Nagmamakaawa ang babae na kung maaari, hayaan siyang makatakas. Siyempre, hindi hinayaan ni Valeriano na makatakas ang dalagita dahil ito'y maliwanag na magsusumbong. Iha, magdasal-dasal ka na dahil isusunod na kita. Wag naman po, wala naman po kaming ginawang masama, hindi naman po namin kayo pinagnakawan. Yun nga alam mo ba ang mali nyo? Yung pumapasok kayo sa lugar ng may lugar. Baka kala nyo'y nasa gitna kayo ng syudad na pwede nyong tambayan ng kahit saang parte. Itong lugar ko, mahigpit kong pinagbabawal na hindi pwedeng pumasok ang kung sino maliban sa aking mga tauhan. Boss, malalim na to boss. Ihuhulog na ba namin yung katawan? Sige, ilubog mo na. Iha, manood ka. Panoorin mo. Pagkatapos nilang ilibing yung lalaki, dinala yung babae sa kanilang kubo. Humihiling pa nga ang kanyang mga tauhan na kung maaari, yung babae bago nila kitilan ng buhay, kailangan nila itong pagsamantalahan. Aba, ganon ba? Sige, kayong bahala. Wika pa nito. Nang dahil sa pumayag si Valeriano, yung dalawang tauhan nun, dinala yung babae sa sarili nilang kubo dahil meron silang kanya-kanyang kubo. Iha, pasalamat ka, si boss. Pumayag na dalhin ka namin dito. Huwag kang mag-alala. Matagal na kaming kumokontra sa gusto ng boss namin. Hindi lang kami makakuha ng tiyempo para makatakas dito. Iha, ito na ang pagkakataon mo. Tumalon ka rito sa kubo ko. Diretsuhin mo lang yan. Sa dulo niyan, merong maliit na pintuan na tarangkahan. Dire-diretso ka. Paglabas mo dyan, makikita mo yung daan na pakanan. Doon ka dumaan. Hindi na yun nasasakupan ni boss. Huwag kang dadaan sa kaliwa. Baka may masalubong ka pa dyan. Wika ng isang lalaki. Salamat ho. Paano po kayo? Iha, huwag mo na kaming intindihin. Ayos lang kami. Sige po. Kinabukasan, sinabi ng dalawang lalaki sa kanilang boss na si Valeriano na naibaon na rin nila ang babae. Hindi naman ito chinek ng matanda dahil malaki ang tiwala niya sa dalawa. Bakit ganon? Sigurado ba kayong naibaon nyo ang babae? O baka na may nahukay ng mga aso? Boss, mukhang meron po kayong pagdududa. Wag mo nang lagyan ng mukhang. Talagang nagdududa ako. Dahil yung umaalingaw na amoy, sa lalaki lang yun. Yung amoy ng babaeng binaon. Aba, hindi masagap ng ilong ko. Boss naman. Nagdududa ba kayo sa katiwala nyo? Konti na lang. Konting-konti na lang, Ramon. Boss, hindi ko naman gagawin yon. Itakot ko lang sa'yo. Talagang matakot ka. Kabisado mo ko, Ramon. Wala akong sinisino.
Yun na nga boss. Kaya nga, hindi namin magagawa sa'yo yun. Magaling. Magaling kung ganon, Ramon. Isang hapon, ang kanilang boss na si Valeriano ay nag-aaya sa bahay ng kanyang kaibigang matanda. Ito si Melina. Pumunta sila ng Iloilo at inabutan niyang si Melina ay maraming ginagamot. Melina, kamusta na? Heto, ayos lang. Napalibot ka, Valeriano? Napalibot ako kasi meron akong kailangan. Ano yon? Halika rito. Melina, kailangan ko ng dalawa. Anong dalawa? Saan mo gagamitin? Basta, bigyan mo ko. Sige, sige. Ang hinihiling pala ni Valeriano, yung dalawang lalaking wala ng pag-asa sa buhay. Ang ibig sabihin, yung dalawang pasyenteng malapit ng mamatay. Imbis na gamutin pa ni Tandang Melina, ay mas lalo niyang dadagdagan ng sakit ng tao upang ito'y tuluyan ng mamatay. Nagtagumpay na naman ako. Madadagdagan na naman ang lakas ko. Wika ni Valeriano. Oo mga kaibigan, si Tandang Valeriano ay hindi basta ermitanyo dahil ito ay may dugong aswang. Ganun pa man, nagagawa niyang pumatay ng sarili niyang lahi dahil sa pangsarili nitong interes at wala siyang kaibigan na kanyang mga kalahi. Isang gabi, masarap na ang tulog ng ermitanyong si Valeriano nang biglang, "Masyado ka na sa ginagawa mo. Dapat ka nang patayin." Wika ng tinig. Mahina man ang pagkakasabi nun, pero agad na bumangon ang ermitanyo at nakita niyang sa bintana niyang bakal ay may nakasilip doon. "Nakikita kita! Kahit na magtago ka pa sa dilim!" Maya-maya pa, ang matandang Valeriano ay lumusot sa bintanang bakal. Maliliit lang ang butas nun kung tutuusin. Maging ang batang 5 taon ay hindi magkakasya doon. Pero ang matandang Valeriano ay nagawa niyang lusutan ng butas sa kanyang bintana. Nang dahil doon, nadampot niya yung nagsasalita. "Anong kailangan mo? Anong lahi ka?" Wika niya rito. "Masyado ka nang gumagawa ng hindi maganda. Ngayon, nagkaharap na rin tayo ng muka sa muka. Papatayin kita, Valeriano." Ganon. Papatayin pala. Kung tutuusin, malakas yung hawak-hawak niyang aswang dahil ito ay may lahing bangkilan. Ganun pa man, hindi ito umubra sa kanya, lalong-lalo na nang hawakan niya ito sa kanyang mga paa at hinampas sa lupa ng ilang ulit. Dugo-dugo na ang muka ng aswang na bangkilan. Pero ganun pa man, kahit nasabihing sugat-sugat na yung muka niya pero unti-unti itong naghihilom, hindi na nasindak ang ermitanyo sa kakayanan ng mga bangkilan. Sabi ko na nga ba, nagagamitin mo yan. Huwag kang mag-alala, bangkilan. Sa susunod na atake ko sa'yo, titiyakin kong mamamatay pati ang kaluluwa mo." Ang ginawa ni Valeriano, kumuha ito ng isang kalawanging kutsilyo na nakatarak sa paso. "Heto ang ipangpapatay ko sa iyo, bangkilan." Wika pa niya. Yung bangkilan ay matapang naman na sinalubong yung itak na kalawangin. Ang pagkakamali niya, yung itak na yon ay hindi pala basta-basta dahil ito ay punong-puno ng usal ng isang ermitanyong aswang. Naputol ang ulo ng bangkilan at kitang-kita nito na nagpupumilit pang
idikit ang kanyang ulo sa katawan. Nilapitan ng ermitanyo yung ulo na humiwalay. Pagkatapos noon ay sinipa kaya ito tumilapon sa malayo. Hindi na babangon pa ang katawan mo, Bangkilan. Ito na ang katapusan mo. Pumasok ka sa lugar ng mga leon. Tawang wika ng ermitanyo. Alam nyo ba na ang matandang Valeriano ay minsan nang kinilalang bayani sa kanilang barangay dahil kabilugan ng buwan, panahon ng Marso, sumalakay ang isang lahi sa kanila. Ang gustong kunin ng mga ito, yung mga ipinagdadala ng mga kababaihan. Lumabas ang matandang Valeriano sa kanyang tahanan, bitbit ang 2 buntot pagi at sa magkabila nitong tagiliran ay meron pang parehas na itak na kalawangin. Sinalubong ng matandang Valeriano yung mga sumasalakay. Lahat ng tatamaan ay nagtatamo ng matinding sugat, tapos unti-unting lumalaki ang kanilang mga sugat. Ipinagsisigawan ng matandang Valeriano na dito sa lugar ko, bawal ang tatalo sa akin. Pero sa totoo lang, halos karamihan din sa mga nagiging biktima ng ermitanyong aswang ay kanyang mga kalahi din at malalapit lang din sa kanyang tinitirhan. Mga kababaryo ko, hanggat naririto ang ermitanyong si Valeriano, walang sino mang ibang lahi ang pwedeng manakit sa inyo. Natuwa naman ang mga tao sa sinasabi ng ermitanyo. Yung iba naman ay palihim pa rin na galit dahil alam nila kung sino ba talaga ang matandang yun. Ramon! Boss, ano yun? Igayak mo ang bangka. Gusto kong manghuli ng isda. Sige, boss. Araw yun nang sabihin ng matandang Valeriano na manghuhuli siya ng isda. Eto namang si Ramon, tuwang-tuwa dahil makakaligo siyang muli sa dagat. Ramon, lagyan mo ng makakain at manghuhuli ako ng pateng. Sige boss, hulihin mo yung pateng at lulutuin ko. Sige. Maniwala kayo o hindi, pating lang talaga ang hinuhuli ng taong yun at ang paborito niya, yung pating na kasing laki lang ng batang 5 taon. Kapag merong pating na kumakagat sa kanyang bingwit, pinababayaan niya lang ito. Pero kapag may kumagat na maliit, tuwang-tuwa na ang ermitanyo. Hulihin mo, Ramon! Damputin mo! Sige boss, huli ka, baby shark! Makalipas pa ang 1 buwan, si matandang Valeriano ay naimbitahan sa bahay ni Tandang Melina dahil birthday niya. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Ilang taon mo na ngayon, Melina? Medyo matanda na. Nasa 90 na. 90? Haba. Iba talaga ang buhay ng mga mangkukulam na albularyo. Sa palagay ko, mukhang ikaw na ang pinakamatandang mangkukulam dito sa parte ng Iloilo. Hindi naman. Alam mo tumatagal lang ang buhay namin kapag nakakakuha kami ng buhay. Katulad mo rin ako, Valeriano. Ganun ba? Meron ba tayong tuba dyan? Meron. Katunayan, hinaluan ko ito ng paborito mo. Paborito ko? Naintindihan ko na kaya pala merong konting kulay. Sige, maraming salamat dito. Ano bang handa natin dyan? Naghanda din ako ng mga paborito mo. Katulad na lamang ng inihaw na... Masarap yan. Talagang masarap. Hinanda ko yung pinakamataba para sa'yo.
Sige, sige. Yung sinasabing pinakamataba, ito ay karne ng isang binatang lalaking mataba. Nilantakan ito ng matandang ermitanyo habang ang kanyang mga tao na si Ramon at yung iba pa ay nangingiwi na lamang habang kinakain ng kanilang amo. Nakakatakot talaga si Bossing. Wika ni Ramon sa isa niyang kasamahan. Ramon! Boss! Anong binubulong-bulong mo dyan? Ay, wala ho. Halika't samahan mo akong kumain dito. Masarap itong lechong baboy. Sige boss, busog pa ako boss eh. Ikaw bahala. Akala siguro ng matanda na hindi alam ni Ramon na hindi baboy ang kanyang kinakain. Hindi rin kasi lingid sa kaalaman ni Ramon na ang kanilang boss ay kumakain ng karne ng tao. Ganun pa man, sa tuwing ito ay kumakain ng ganon, hindi naman sila pinipilit na tikman din ang pagkain ng kanilang amo. Maya-maya pa, may mga nagdatingan. 3 lalaking malalaki ang katawan, tadtad ng tato sa katawan, at kung titignan mo'y hindi mo sila pwedeng pagkatiwalaan. Magandang gabi, Tandang Melina. Happy birthday sa'yo. Maraming salamat at dumating kayo. Abas syempre naman. Basta, inimbita kami. Hindi pwedeng hindi kami dadating. Sino ba ito? Kung makakain akala mo aso, sa labusab kong tignan, 2 kamay pa ang ginagamit. Tanda. May problema ka ba sa akin? Aba, pala sagot ah. Matanda ka na, baka gusto mong baliin ko yung ulo mo. Sandali lang. Pasyensya ka na. Valeriano, ganyan talaga yung mga antingerong yan. Kung hindi mo sila kabisado, baka patulan mo. Sino ba itong bastos na ito? Hindi mo ba ako kilala? Hindi. Bakit sino ka ba? Hindi pala ako kilala na ito eh. Habang sila'y nagsasagutan ay pumagitna ang matandang Melina dahil baka sila'y magsalpukan. Kung tutuusin, hindi naman daw sila magkaaway nang dahil sa hindi kilala ng antingero si matandang Valeriano, hinahamon niya ito sa isang duelo at sinasabi pang babalian niya ng ulo ang matanda. Hinahamon kita. Halika rito. Babaliin ko yung ulo mo. Siguraduhin mong kaya mong gawin ang sinasabi mo. Antingero, langgam ka lang kung tutuusin. Hindi ka uubra sa akin, kaya't maghulos dili ka sa sinasabi mo. Hindi nakapagtiis noon ang antingero nang dahil dito kusa siyang lumapit. Hinawakan nito ang kanyang suot sa dibdib. Ito pala ay isang trespiko kung saan siya kumukuha ng sariling lakas. Hoy, alam mo bang yung hawak mo ay meron din ako niyan? At mas malakas pa dyan. Anak lang yung sayo, lolo na yung akin. Ang dami mong sinasabi. Hinahamon kita. Sa mga oras na yon walang nagawa ang matandang Melina nang magsalpukan ng 2. Hindi tumagal ng 3 minuto ang away nila at tihaya yung antingero sa kanya. Yan ang napapala ng mga taong tampalasan. Anong uri ka ng nilalang? Ano? Anong uri? Isa lang akong simpleng tao. Hindi mo katulad na puno ng yabang sa katawan. Maaring ngayon humihinga ka pa, pero pansinin mo ang paa mo. Hindi. Hindi maaari. Ang paa ng antingero ay unti-unting nalulusaw. Hindi sila makapaniwala dahil kayang gawin yun ng ermitanyong si Valeriano. Meron siyang ginawa upang ang kanyang katawan ay unti-unting maging abo. Maya-maya lang, ang antingerong maangas ay tuluyan ng naging abo at yung mga kasama nito
ay nagbigay ng pugay sa ermitanyong Valeriano. Yan ang gusto ko! Lumuhod kayo sa harapan ko. Magmula ngayon, magiging alipin ko na kayo! Ano, Melina? Pahig ka ba doon? Kung yun ang gusto mo, wala naman akong magagawa. O sige, gawin mo silang alipin. Total tapos naman na sila sa pag-aaral sa akin. Sige. Ganon kalakas ang matandang Valeriano at ganon din siya kasama. Hindi siya marunong magpatawad at kapag merong naghamon sa kanya, hindi niya ito titigilan hanggat hindi namamatay. Heto pa ang susunod kung gaano siya kasama. Isang araw, tinangka ng matandang yun na magpunta sa isa pang kalapit na probinsya nang dahil nga mukha sang gusgusin, ayaw siyang pasakayin sa roro. Hoy, sigurado ka ba sa sinasabi mong hindi mo ko pasasakayin dyan sa roro? Alam mo bang kaya kong pataubin yan sa pamamagitan lang ng ihip? Nang sabihin niya yon, natawa yung lalaki. Akala naman siguro ng lalaki ay nagbibiro lang ang matandang Valeriano, kaya't nang makaalis na yung roro, umihip lang ito at maniwala kayo o hindi, gumuguhit pa sa tubig yung kanyang ihip at biglang winarak yung roro. Yan ang napapala nyo! Sa kabutihang palad, kahit na ganon ang nangyari, wala namang namatay sa mga sakay ng roro dahil hindi pa naman ito masyadong nakakalayo at marami pang nakaresponde. Ganyan ang napapala ng mga taong sumusuway sa akin. Makalipas pa ang isang buwan, merong isang kawawang matandang babae ang nagtungo sa kanila. Ayon sa kwento ng matanda, hindi raw siya taga roon. Galing pa raw ito ng ibang probinsya at lumapit sa kanya upang humingi ng tulong dahil ang kanyang anak na dalagita ay naroroon sa isang kubkuban na meron daw kakaibang itsura. Itinanong naman ng matandang Valeriano kung sino ba ang mga yun at nang sabihin ito ng babae hindi na siya nagulat. Yung babae pa ang nagulat nang sabihin niyang, yung anak mo ay pinaliligiran ng mga aswang. Bakit siya napunta doon? Ayon sa babae, kasintahan daw ng kanyang anak yung isa roon at binabawi niya ng pilit pero ayaw siyang pagbigyan. Ganon ba? Akong bahala sa mga yan. Pinuntahan ng matandang Valeriano ang lugar at nang makita siya ng mga tao sa kubkuban, nagalit sa kanila ang mga ito at sinabing, Wala kang lugar dito, tandang Valeriano. At bakit wala? Hindi ako nagpunta rito para patayin kayong lahat. Nagpunta ako rito para kunin ng dalagita. Lumayas ka rito, matandang Valeriano. Hindi ka naming tinuturing na bayani dito. Magkakauri man tayo pero hindi tayo magkakasundo sa ganyang bagay na gusto mo. Ganon? Mapilit ka pala, Danilo. Si Danilo ay paulit-ulit na sinaktan ng matandang Valeriano at wala namang magawa ang kanyang mga kalahi dahil tinututukan sila ng patalim ng mga tauhan ng ermitanyo. Ano? Ibibigay mo ba sa akin ang babae o hindi? Maya-maya pa, pumayag na rin si Danilo na ibalik ang dalagita. Salamat ho. Wika pa ng dalagitang kanyang nailigtas. Sa makatwid, naging bayani pa ang taong yun sa muka ng taong lumapit sa kanya. Sige na, makakauwi na kayo. Kung wala kayong sapat na pera, bibigyan ko kayo. Ramon! Boss! Akin na yung pera. Eto, boss. Ito. Sobra-sobra pa yan. May panggastos pa kayo at makakapamili pa kayo nang makakain na iuuwi sa inyo. Salamat ho, lolo. Sige na. Baka mamaya magkaiyakan pa tayo rito.
Isa lang yon sa example ng kasamaan ng matandang yon at kalupitan. Ngayon, dadako na tayo sa kwentong kung paano sila nagpang-abot ni Kanole. Op! Dito lang ako. Teka boss, bakit? Dito lang ako sa kaibigan ko. Diyan lang yung bahay niya sa baryo na to. Teka boss, baka sa isang araw may sulat ako sa'yo. Sige na, kailangan mo akong pagbigyan. Dadalawin ko lang yung kaibigan ko. Totally, nandito na rin naman ako. Sige boss, ikaw ang bahala. May pera ka ba dyan? Wag mo ko intindihin. Merong pera siguro yung kaibigan ko, may utang sa akin yun eh. Sige boss, mag-iingat ka. Ang pinuntahan doon ni Kanole ang kaibigan niyang si Roland. Ito ay isa ring albularyo at dati niyang nakasama sa misyon. Tao po, Roland. Oh, paring Nole, ikaw ba yan? Oo, ako to. Kamusta? Teka, saan ka galing? Dito, sa lugar na to. Halika. Tila ba may kinatatakutan ang kaibigan niyang si Roland dahil ang isa sa tauhan ng ermitanyong Valeriano ay nakatingin sa kanila. Pare, anong ginagawa mo rito? Bakit pare? Para kang may kinatatakutan. Ano ba yun? Kwento mo naman sa akin. Pare, hindi ka dapat na huminto rito. Kasi pare, napakainit ng mga katulad natin dyan sa kabila. Pare, yung matandang nakatira dyan, napakalupit sa lahat ng tao. Minsan nagiging bayani pa siya, pero mas madalas nagiging masama siya pare. Dapat hindi ka na huminto rito. Dapat pare nagdire-diretso ka nang umuwi. Ha? Bakit pare? Sino ba kasi yung mga yun? Ba't takot na takot ka? Pare, alam mo ba'y nag-aal sa balutan na rin ako? Dahil gusto ko nang umalis dito. Pare, makinig ka sa akin. Yung nakatira dyan sa gawid dyan, marami silang pinaslang na antingero, albularyo, aswang, kung ano-ano pa pare. Maniwala ka sa akin. Tignan mo, nakagayak na yung mga gamit ko pare. Aalis na talaga ako rito dahil naniniwala akong sa mga susunod na araw, ako na ang pupuntiryahin ng matandang Valeriano. Valeriano? Pare, bakit? Ano bang kakayanan ng taong yun? Paring Nole, makinig ka. Ang taong yan ay isang ermitanyo. Ermitanyong aswang. Bayani ko minsan. At kadalasan malupit sa mga tao. Pare, ayoko nang magtagal pa rito. Katulad ng mga nakikita mo, nakagayak na ang mga gamit ko. Aalis na ako rito pare. Kung ayaw mong maniwala sa akin, pare, aalis pa rin ako para na din sa buhay ko. Ika pare, hindi naman yata ganyan ang pagkakakilala ko sa'yo. Pare, napakalakas mo. Bakit natatakot ka sa taong yun? Kung wala ka namang kasalanan, di ba? Paring Nole, makinig ka sa akin. May kasalanan o wala, pinapas lang ng taong yun. Pare, halika na, sumama ka na sa amin. Sige, para makaiwas na din. Akmang aalis na si Kanole at si Roland nang biglang may humaharurot na sasakyan. Nasagasaan nito si Roland at may bumabang lalaki. Ikaw naman kasi, pahara-hara ka dyan. Wika nung lalaki. Napatingin ito kay Kanole at nagkatinginan din silang dalawa. Ikaw, bakit ang sama mong tumingin, ha? Hindi mo ba ako kilala? Tao lang naman ako ni Valerianong ermitanyo. Baka gusto mong samain ka sa akin. Ganun ba? Ikaw tong may kasalanan eh. Ikaw pa itong mayabang. Tignan mo yung kasama ko. Halos hindi makatayo. Nabalian yata ng bewang. Hoy, Roland! Umalis-alis ka dyan kung hindi tutuluyang kitang sagasaan. Sige, gawin mo. Gawin mo! Ba talagang... Nang dahil sa hindi basta makabangon si Roland, tutuluyan ito ng tauhan ng ermitanyong si Valeriano
Pero gumitna si Kanole at pinigil niya yung jeep owner na nagmamadaling sagasaan si Roland. "Lumayas ka dyan! Tutuluyan din kita!" "Sige, tuluyan mo. Gawin mo!" Tinuluyan nga ito ng tao ni Valeriano, pero bago niya masalat si Kanole, natanggal yung dalawang gulong ng jeep owner. Nang dahil dito sumubsob ang jeep at nahulog yung driver. Anong nangyari? Sinong tumira sa akin? Uy, bamali ko. Nakita mo namang isang di pa ang layo. Baka naman kasi matatanggal na talaga yung gulong mo. Kaya ka nakaka-aksidente eh. Hindi makapaniwala ang tao ni Valeriano na hindi man lang nasalat ni Kanole yung kanilang jeep owner, pero bigla itong natanggalan ng gulong. "Paring Roland, ayos ko lang ba?" "Pare, nabalian yata yung likod ko, pare." "Huwag ka mag-alala. Akong bahala sa'yo, hihilutin kita. Balik muna tayo sa bahay mo." Nang dahil sa ganon ang sitwasyon ni Roland, hindi muna natuloy ang plano nilang pag-alis. Pagsapit ng gabi, si matandang Valeriano ay dumarating. "Sino ka? Sino kang nagpapaandar dito sa aking nasasakupan?" "Ha? Anong nagpapaandar?" "Huwag ka nang magmaang-maangan padayo. Binanatan mo yung isa kong tao." "Aba, wala akong ginagawa dyan. Siya nga itong mananagasa eh." "Hoy Dayo, nararamdaman ko ang presensya mo. Pagtungtong mo pa lang dito." "Wala akong pakialam sa'yo. Umalis ka na nga rito." "Hoy, bastos ka magsasagot. Baka hindi mo ko kilala." Pare. O paring Roland, bakit?" "Siya yung sinasabi ko sa iyo, pare. Lagot na tayo." Ano?" "Pare, huwag kang panghihinaan ng loob." "Dapat ka lang panghinaan ng loob. Dahil sa gabing to, ibabaon ko kayo ng buhay. Mga bata!" "Boss, sige, damputin ang dalawang yan." "Hindi nyo yan pwedeng gawin. Kung inaakala nyong ganon kami kadali na pwede nyong damputin, pues diyan kayo nagkakamali." Akmang dadamputin na si Kanole ng 4 na lalaki nang undayan niya ito ng suntok tigi-tigisa sa panga. Tihaya yung mga lalaki na siyang ikinagulat ng ermitanyo. "Paano man nagawa yon? Nang ganon kabilis? Sino ka bang talaga ha? Bakit ganyang kakalakas?" "Ako si Nole. Isang taong lumaki sa probinsya ng Nueva Ecija." "Ano? Taga Nueva Ecija ka?" "Oo, kaya't wag mo kong mamaliitin. Alam mo'y takot na takot sa'yo ang aking kaibigan. Totoo niyan iiwas na sana kami. Kaya lang hinihingi pa rin ng pagkakataon na magkikita tayong dalawa. Matandang Valeriano, maugong na maugong ang pangalan mo. Ultimong ang kaibigan ko na isang albularyo takot na takot sa'yo. Ngayong magkaharap tayo, patunayan mo kung sino ka." Pare. O pare, ayos ka lang dyan?" "Pare, bawiin mo yung sinabi mo sa kanya. Maghingi ka ng tawad, patatawarin tayo niyan at aalis na tayo, pare." "Hindi, ba't ako hihingi ng tawad? Sino ba yan?" "Ganon ba? Sino ako? Ako lang na may isang ermitanyong aswang na maraming nakabaon na mutya sa katawan at marami ding tangan at maraming gabay. Kung sa mga sinabi kong yan hindi ka pahihingi sa akin ng tawad, pues karapat dapat lang din na dito ka ibaon sa probinsya namin at hindi ka na makakauwi roon." Ganon. Hanga rin naman ako sa tapang mo. O sige, total nandito na tayo Seryosohin na natin to." Dito nagsimula ang laban ni Kanole at ng ermitanyong si Valeriano. Halos inilabas na ng ermitanyo ang 50% sa kanyang mga gabay at kakayanan. Ganon pa man, madali itong nasasalag ni Kanole sa tulong ng kanyang mga gabay. "Anong klaseng nilalang ka? Alam mo bang ikaw pa lang ang nakatapat sa akin ng ganito?"
Nilalang? Tao ako. Oo, nilalang. Nilalang ako ng Diyos. Kaya pala pinag-adya ng panahon na huminto ako rito sa lugar na to para magkaharap tayo. Gamitin mo ang lahat at gagamitin ko rin ang akin. Ang ermitanyong yon ay meron palang kakayanan na tumawag ng gabay na kumain ng buhay na tao. At yon ang ginawa niya sa antingerong unti-unting nalulusaw sa harapan ng matandang Melina. Ginamit niya rin ito kay Kanole. Yung gabay na yon ay hindi basta nakikita ng mga ordinaryong mata ng tao, pero si Kanole ay kitang-kita niya yung parabang usok na invisible na sumasabay sa ihip ng hangin. Nang makita niya ito, madali niyang tinawag ang kanyang gabay na sibat ng kalangitan. Tinamaan yon ng 2 beses at dito nila nadinig ang napakalakas na pag-angil nun. Halos nakakabingi sa buong paligid yung pag-angil ng gabay ng ermitanyong yon. Ikinagulat naman niya kung paano nakita ni Kanole ang kanyang gabay. Gulat ka, no? Kasi hindi naman lahat ng tao ay kaya mo. Hindi lahat ng tao kaya mong maliitin. Hindi lahat ng tao ay kaya mong patayin. Tandaan mo, hindi lang ikaw ang pinakamalakas sa mundo at hindi rin ako. Hindi rin ang aking maestro. Marami tayong merong kakayanan at magkakaiba ang ating nakagisnan. Wika ni Kanole sa kanya. Sige, kung talagang malakas ka, hinahamon kita, sumunod ka sa akin. Si Valeriano ay nagtungo sa probinsya ng Iloilo at iniwan naman ni Kanole si Roland at sinabing pagkakataon na ito upang layasan ni Roland ang kanyang bahay. Sinundan ni Kanole ang matandang yun. Nagtungo pala ito sa bahay ng matandang Melina. Nandito ako! Kasama ko ang aking kaibigan na si Melina. Siya ang pinakamalakas na mangkukulam na manggagamot dito sa probinsyang to. Ano? Manggagamot na mangkukulam pa? Alam mo'y hindi na ako nagtataka sa mga ganyan. Sa dinami-dami kong nakalaban na nagsasabing sila ang pinakamalakas wala namang nakapagpatunay sa akin. Alam mo bang dito rin sa Iloilo? Yung pinuntahan ko mismo yung nangungulam sa mayaman na tao sa Maynila. Nagsasabing marami siyang kapanalig na pwedeng tumulong sa kanya. Pero anong nangyari? Wala ring nangyari. Namatay lang din siya. Ano? Pinatay mo? Oo, pinatay ko siya. Pero ang totoo nun, hindi pinatay ni Kanole ang matandang yun. Ginagamit niya lang to panakot upang masindak ang matandang Melina dahil napansin din ni Kanole na meron itong lihim na kakayanan. Melina, sige, tapusin mo ang mayabang na dayo. Hindi pa rin kumikibo ang matandang Melina, pero sa kanyang isip ay meron itong inuusal. Ganon pa man, hindi niya mauutakan si Kanole dahil basang-basa niya ang tumatakbo sa isip ng matandang Melina. Maya-maya pa, napansin na ni Kanole na tila ba napupuno ng usok ang buong kubkuban. Palagay niya'y merong mga naglilitawan na mga bantay nito sa paligid ng kanyang bahay. Alam ko yung ginagawa mo. Hindi na bago sa akin yan. Wika ni Kanole. Maya-maya pa'y nilibot niya ang kanyang mga mata at dito niya nakita yung napakaraming mapupulang mata. Dahil nga sa gabi na nung mga oras na yun, umiilaw ang mata ng mga ito. Sa dami ng bilang nyo, pagtutulungan nyo ko. Nag-iisa lang ako Wika pa ni Kanole at sinugod siya ng mga ito. Hindi siya lumehes dahil alam niyang nariyan ang kanyang mga gabay. Isa-isang naglulugapitan ang mga sumasalakay sa kanya. Saan nanggaling ang mga humampas sa mga sumalubong sa dayo? Gulat na wika ng matandang Valeriano. Kung ganun, hindi mo pala nakita. Hindi! Sino ba ang mga yon? Nang malaman ni Kanole ang kahinaan ng ermitanyo, dito ay nakakuha siya ng pagkakataon. Ito na ang tamang oras upang kanyang gapiin ng matanda
Ganun pa man ay naaawa siya rito at gusto niyang kausapin ng maayos. Tandang Valeriano, ilang taon na ho kayo? Matanda na ako. Mag-100 taon na ako. Ganun ba? Pero bakit? Hindi pa kayo tumigil sa ginagawa niyo? Palagay niyo ba'y habang buhay kayo malakas? Hoy, Dayo, wag na wag mo kong pangangaralan. Alam mo bang tatanda lang ang aking edad pero hindi manghihina ang aking katawan? Oo, totoo yun. Hindi manghihina ang kanyang katawan, tatanda lang siya. Mangyayari lang yon kapag merong inaalay sa'yo, di ba? Sa palagay mo, pag ganyan ng ganyan ang ginagawa mo, hindi ka malalason? Alam mo, kahit na sariwang karne pa ng tao ang kainin mo, may lason pa rin yun. Mas masahol pa ang katawan ng tao kesa sa kanin na kinakain natin. Ang tao kung ano-ano ang kinakain. May kanin, merong mga gulay, may karne, may manok. Lahat ng yan ay merong lason na unti-unting sisira sa ating katawan. Tapos gusto mo pang kinakain ng karne ng tao? Sa lahat ng lason ng karne, yung nasa tao ang pinakadelikado. Wala na akong pakialam sa sinasabi mo. Sige, sugurin ng mayabang na yan. Muli na namang sumugod ang mga alagad ni Melina, pero katulad ng dati, tumitilapon ang mga ito at hindi nakikita ng dalawa. Hindi na ba talaga kita mapapakiusapan? Hindi ka na ba talaga titigil dyan sa ginagawa mo? Hindi. Katulad ng sinabi ko, tatandamang ang aking edad, pero hindi ako manghihina. Maya-maya pa, hindi napansin ng ermitanyo na ang gabay na diwata ni Canole ay unti-unti na siyang ginagapusan. Hanggang sa nagulat na lamang ito nang kusa siyang bumagsak sa lupa at hindi ito makagalaw. O ano? Akala ko ba'y malakas ka? Nasaan na yung pinagmamalaki mong gabay na kumakain ng buhay na tao? Lalong-lalo na ng mga albularyo. Patay na siya, di ba? Dahil nakita ko yun. Pero yung ginawa ko hindi mo nakita. Ito na ang pagkakataon upang gapiin kita. Pasensyahan tayo. Kinausap kita ng maayos, pinakuusapan para magbagong buhay pero hindi ka nakinig. Tiwalang-tiwala ka sa sarili mo na ikaw ang pinakamalakas dito? Oo, dito. Pero sa ibang lugar hindi. Ngayon, tanggapin mo ang hatol ko sa'yo. Anong gagawin mo sa akin? Nagulat ang matandang Melina nang ilabas ni Canole yung maliit nitong gunting. Hinihiwa ni Canole ang katawan ng ermitanyo. Maliliit lang yun, gagabutas lang ng holen at nakikita rin ng matandang Melina na merong kinukuha doon si Canole at binabagsak sa lupa. Ikaw tanda, matanda ka na rin. Magbago ka na, kung hindi itutulad kita sa kanya. Pagbabanta ni Canole kay matandang Melina, ang kinukuha ni Canole sa kanyang katawan, yung mga nakabaon na mutya rito. Habang ginagawa yon ni Canole, unti-unting nanghihina ang ermitanyo na tila ba doon nang gagaling ang kanyang buhay. At nakikita rin ng ermitanyong yun na merong katabi si Canole na nakahawak sa kanya. Kada pag-ungol ng ermitanyo, ito yung senyales na binubunot ni Canole ang mga baon niya sa katawan. Hanggang sa tuluyan ng maubos ang mga mutya na nakabaon sa kanyang katawan at ang mga tangan nitong medalyon ay hinawakan ni Canole. Itong medalyon mo ang magbibigay ng sumpa sa iyo. Tandaan mo yan. Wika ni Canole sa kanya. Ikaw tanda, babalikan kita. Ikukulong ko lang sa dagat itong kaibigan mo upang magtanda. Itong tandaan mo, Valeriano. Bibigyan pa rin kita ng pagkakataong mabuhay. Ang magiging parte ng buhay mo, yung malawak na karagatan. Ikukulong kita rito ng ilang dekada hanggat hindi ka nagbabago, hindi kita pakakawalan. At uulitin ko, itong mga medalyon mo ang magbabantay at magpapahirap sa'yo.
Anong ibig mong sabihin? Hindi kita maintindihan. Hinang-hina na ang matandang yon habang sinasabi ni Kanole ang mga katagang yan. Dinala ni Kanole ang matandang yon sa karagatan na nasasakupan ng Kapis. Sumakay sila ng bangka at idinala sa bandang gitna. Nang sumayad na yung mismong bangka sa bato habang ito'y nasa kalagitnaan, dito na sila huminto at ang matandang yon ay tinanggalan niya ng malay. Patawarin mo ko. Ayoko sanang gawin to pero nararapat lang dahil yan ang magiging parusa mo sa dami mong kasalanan. Magpasalamat ka pa rin dahil binigyan kita ng ikalawang pagkakataon. Nang dahil dyan, pagdudusahan mo ang ilang dekadang magiging kulungan mo. Dito ka mabubuhay sa mahabang panahon. Yung mga medalyon ng matanda ay itinapon ni Kanole sa karagatan at nagbitaw ng salitang, "Kayo na ang bahalang magbantay sa matagal nyo nang kinakasama at ginagabayan. Sumunod kayo sa akin dahil alam ko na alam nyo na ang inyong binabantayan ay labis na makasalanan. Lilipas ang ilang mga taon, kayo na ang bahala sa kanya at kapag nakikita nyong hindi pa karapat-dapat na umahon siya sa karagatan, pigilan nyo siya." Sigaw ni Kanole. Maya-maya pa ang matandang yon ay hinulog niya sa dagat at sinundan niya ito. Alam pala ni Kanole na sa may bato na kanilang sinadsaran, sa ilalim noon ay merong isang malawak na kuweba at dito niya iniwan ang matanda. Ito ang tandaan mo. Hinding-hindi ka makakatakas sa karagatan hanggat hindi ka nagbabago. Ikaw ngayon ang magiging saksi sa lahat ng sakunang sasapitin ng dagat na ito. Kung kinakailangan mo ng pagkain, bahala ka sa sarili mo. Ermitanyo ka. Madiskarte ka sa buhay. Bahala ka na sa buhay mo. Tandaan mo yan. Mga kababayan, yun po ang dahilan kung bakit ikinulong ni Kanole sa karagatan ang ermitanyong si Valeriano. Hindi niya ito binalikan hanggat hindi siya nagbabago. Pasalamat siya dahil binuhay pa rin siya ni Kanole. Pero kung tutuusin, dapat na siyang patayin dahil sa dami niyang kasalanan. Sinabi rin ni Kanole na darating ang araw, merong isang taong manunulat na gustong tumuklas sa mga bagay-bagay, na gustong alamin kung sino ba ang mga taong konektado sa lihim ng mundo. At yun na nga, nagkatotoo na si Orlando ang makakadiskubre na buhay pa ang ermitanyong ikinulong sa karagatan ng mahabang panahon. Sana po ay naliwanagan ng mga nagtatanong sa comment section kung bakit nakulong ang matandang yun sa loob ng karagatan. Patungkol naman sa kwentong hindi siya makaahon, katulad ng sinabi ni Kanole na yung mga medalyon niya ang magpapahirap sa kanya dahil na rin sa haba ng panahon na sila'y inalipin ng matandang yun, hindi siya maaaring umahon sa karagatan dahil sa tuwing siya ay aahon, makakaramdam ito ng bigat sa katawan at hindi siya makakagalaw na tila ba siya ay nakagapos. Mga kababayan, hanggang dito lamang po ang kwento. Sana'y nagustuhan nyo ang panibagong yugto ng kwento ni Kanole. Sana'y hindi rin po kayo magsawa dahil marami pa tayong mga kwento patungkol po kay Kanole at maraming salamat po sa inyong lahat.